Akalain mong pinagsama ko lang ang Milo, itlog at iba pang mga sangkap is makakagawa na pala tayo ng ganito kasarap na brownies. Hindi mo na kailangan dito ng oven guys. And eto yung tipo ng brownies na chocolatey at sure na uulit-ulitin mo sa sarap. Madali lang naman to guys. Bali dito sa kawali, magtutunaw muna tayo dyan ng margarine. Mga 2 tablespoon yan nilagay ko dyan guys. Pwede din naman dito yung butter kung medyo nakakaluwag-luwag kayo. Sana all na lang talaga nakakaluwag-luwag no? Pagkatunaw nga nyan, maglalagay naman tayo dyan ng 2 tablespoon ng tubig at 3/4 cup ng asukal. Pwede dito kahit segunda or brown sugar guys. Magiging dark din naman kasi yung kulay nito kapag natapos tayo. Sa asukal naman, pwede nyo yung i-adjust. Depende sa gusto nyong tamis syempre. Yung iba kasi ayaw ng matabang. Yung iba naman ayaw din ng masyadong matamis. Kaya tansyahin nyo na lang yan. Haluin lang natin yan until matunaw. Then hayaang mag-simmer for 30 seconds. Saka na tayo dyan maglalagay ng 3 pack ng Milo. Guys, kung meron kayong ibang preferred na brand ng powdered chocolate, yun na yung gamitin nyo. Di naman to limited lang sa Milo eh. 3 na yung nilagay natin dyan para mas lasa natin yung pagka-chocolate ng brownies. Haluin at pakuluin lang natin yan for 1 minute. Then saka i-off ang kalan. Kailangan kasi natin tong palamigin guys bago tayo mag-proceed sa next step. Maiba nga lang pala ako. Gusto nyo bang maging mayaman kahit sapat lang ang kinikita? Abay bumili ka na rin itong gigintuing kubyertos na nabili ko sa online. Kahit pa wala kang pera, masasabihan ka talaga ng bisita mo ng mayaman kapag nakita nila to. Tingnan nyo naman kasi kung gaano kakintab at kakapal tong kubyertos natin. Para ka na din kumain nito sa mga social na resto guys. O siya, murang-mura lang naman yan. Maglalagay na lang ako ng link dyan sa comment section. Malay mo, magustuhan mo din, di ba? Dito guys, once lumamig na tong niluto nating Milo mixture, mapapansin nyo na lumapot na siya ng gusto. Kaya at this point, lalagyan na natin yan ng 2 pirasong itlog. Take note lang na di pa nakaboss yung apoy natin dyan ha. At baka naman maging scrambled Milo tong mixture natin. Bale, haluin muna natin yan ng gusto until mag-well incorporate ang itlog dito. Once ganun na nga, pwede na nating ilagay dito ang 1 3/4 cups ng all-purpose flour. Pwede kayong gumamit dito ng cake flour or first class na harina para sa recipe natin guys. Di naman niya makaka-apekto sa lasa na magagawa nating brownies. Di pa rin pala nakaboss yung apoy natin dito ha. Mix lang muna natin yan thoroughly hanggang sa wala ng harinang makita dito. Lalagyan ko na rin pala yan ng dinurog na mani para mas masarap. At this point guys, naka-on na yung kalan natin sa medium heat. At haluin natin to ng non-stop para di masunog yung brownies. Bale mas magiging successful yung paggawa natin ng brownies if sa non-stick pan kayo magluluto nito. Medyo challenging kasi yung pagluluto natin ito kapag hindi sa non-stick pan tayo nagluto. And para hindi maging dry tong brownies natin, maglalagay pa tayo dyan ng konting margarine. Then saka balik sa paghahalo. Dito guys, nasa 10-minute mark na tayo ng pagluluto. And as you can see, naluto na tong brownies natin kaya pwede na natin yang hanguin. Ilalagay ko lang yan dito sa molder na may parchment paper at ayusin ko lang yan ng konti. Lalagyan na rin natin yan ng dinurog na mani sa ibabaw para mas magmukha talaga siyang brownies. Press lang natin yan para mas dumikit yung mani dito. At palamigin lang yan bago i-serve. Pwede nyo yung ilagay sa ref para mas malamig at mas masarap. And that's it guys! Ganyan lang kadali magluto nitong no-bake Milo brownies. Kahit nga mga anak nating high school students, kayang-kayang gawin to. And sure ako masasatisfy talaga sila sa sarap. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na rin gumawa nito.